Kumusta ka? Ngayon, pag-usapan natin tong isang medyo malalim na idea galing sa material mo. Paano kung yung mismong lupa, yung tinatapakan natin, may daladalang mga kwento, alam mo yon, mga tagumpay, pati mga sugat, na baka may epekto pa sa komunidad natin ngayon. Galing to sa isang gabay, 'di ba, tungkol sa community history and faith. Tama. At ang focus dito, kumbaga, kung paano yung nakaraan ng isang lugar, kasama na yung mga hindi natin basta-basta nakikita, nakaka-apekto dun sa tinatawag sa gabay na spiritual climate. Parang yung atmosfera o yung feel ng lugar. Di ba? Oo, yung parang pakiramdam. May mga lugar na parang ang bigat, yung iba naman parang ang gaan. So, sinasabi sa material mo na konektado to sa mga dating nangyari. Pati sa mga espiritual na puwersa. Oo, yun yung pinaniniwalaan dun sa source material mo. Kaya ang layunin natin dito, parang subukan nating makita tong mga puwersang to, kahit hindi sila lantarang nakikita. Interesting yan. Tapos may mga binanggit na parang tools or concepts, tulad ng spiritual mapping. Ano nga ba yun exactly? Medyo bago sa pandinig ko yan eh. Isipin mo yung spiritual mapping na parang paggawa talaga ng mapa. Pero hindi lang yung mga kalye o building. Kasama dito yung pag-alam sa kasaysayan, yung mga, alam mo yung mga significant events, mga lugar na naging sentro ng blessing o kaya ng trauma. Okay. Tapos yung mga pattern ng problema na parang paulit-ulit na lang sa lugar na yon. Kumbaga, inaalam mo kung nasaan yung mga spiritual na hotspots o cold spots sa komunidad mo. Gets. Parang historical research na may kasamang spiritual lens. Ganon. At meron pang isang concept na binanggit yung medyo mabigat pakinggan, identificational repentance. Ano naman to? Ayun. Ito siguro yung pinaka challenging na idea pero parang napaka-central din dun sa gabay mo. Ang identificational repentance kasi, ito yung pagkilala at pagsisisi, pero ito yung catch, hindi para sa sarili mong kasalanan. Hindi personal. Hindi. Kundi para sa mga kasalanan ng mga naunang henerasyon o ng buong komunidad. Medyo kakaiba pakinggan, di ba? Oo nga. Parang, teka, ba't ako magsusorry sa ginawa ng iba? Ganon yung dating. Exactly. Pero ayon sa gabay, ito daw mismo yung pwedeng maging susi para maputol yung mga negative patterns na namana mula sa nakaraan. Para magbukas ng daan for healing, kumbaga. Teka, linawin lang natin. Pag sinabing kasalanan ng mga ninuno, hindi ba parang unfair yun sa atin ngayon? Paano yun tinitingnan dun sa material mo? Magandang tanong yan. Hindi ito tungkol sa personal guilt, ha? Hindi yung parang sisisihin ka sa hindi mo ginawa. Ang point daw dito ay yung pagkilala na parte tayo ng isang mas malaking kwento ng community. Okay. At minsan, namamana natin yung consequences, mabuti man o masama, ng mga nakaraang actions. So, yung pagharap dito, tulad daw ng ginawa ni Nehemiah at Daniel sa Bible para sa bayan nila, parang standing in the gap. Pagtayo sa puwang para humingi ng awa at pagbabago, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong community. Okay. Gets ko na. So, hindi siya parusa, kundi pagkilala lang sa connection natin sa nakaraan para maapektuhan yung future at may kasama pa itong prayer walking. Madalas ko itong naririnig Oo, madalas magkasama yan sa approach na to. Ang prayer walking, hindi lang yung basta naglalakad ka tapos nagdadasal ka privately. Sa context ng material mo, paraan ito para ma-experience mo at ma-discern mo mismo yung spiritual climate ng isang lugar. Parang field work. Parang ganon. Habang naglalakad ka, nag-observe ka, nakikinig ka sa mga tao, sa atmosphere, tapos nananalangin ka para dun sa mga nakikita mo, para sa mga tao, sa mga problema, at pati na rin dun sa mga natutuklasan mong issues mula sa nakaraan based dun sa ginagawa mong spiritual mapping. Malinaw? So, itong mga concepts na to mula sa material mo, yung spiritual climate, mapping, identificational repentance, prayer walking, binibigyan tayo ng parang framework, no? Para maintindihan at makilahok sa paghilom ng community sa mas malalim na paraan. Ng Christian faith na siyang context ng gabay na binigay mo.
Oo nga pala. May example nga doon sa Gabay, di ba? Meron silang kinuwentong lugar, yung parang dating maunlad na bayan na bumagsak. Oo, yung Milltown na nawalan bigla ng pangunahing industriya. Grabe yung impact eh. Mga bakanteng bahay, mga saradong tindahan, parang nawalan ng pag-asa yung mga tao. Ang bigat nun. Oo. Pero may maliit daw na grupo na nagsimulang mag-prayer walk gamit yung mga prinsipyong to. Pumunta sila dun sa harap ng saradong pabrika tapos kinilala nila, inamin nila hindi lang yung hirap ng present situation, kundi pati yung mga posibleng ugat sa nakaraan. Baka nagkaroon ng pride nung kasagsagan o baka may mga injustices na nangyari dati. Okay, so in-apply nila yung identificational repentance doon. Tapos, ano raw ang nangyari? Kasi baka may magsabi, alam mo na, coincidence lang yung mga sumunod na pagbabago. Ano ang sinasabi ng source mo tungkol dyan? Well, ayon dun sa gabay, hindi raw coincidence. Dahil daw sa patuloy nilang pananalangin at yung pagharap sa mga nakaraang issue na yun yung identificational repentance nga, unti-unti raw talagang nagkaroon ng pagbabago. Talaga? Anong klaseng pagbabago? Halimbawa, yung parke na napabayaan na, biglang nagkaroon ng community garden. May mga job training programs na nagsimula sa isang lumang building. Tapos yung mga dating grupo na hati-hati sa community, nagsimulang magkaisa. Ang sinasabi sa material, resulta raw ito ng pakikipagtulungan sa Diyos sa kanyang plano ng restoration para sa lugar na yon. Wow. So, mabigat pala palada yung idea na yung pag-address sa past, kahit sa spiritual na paraan, pwedeng magkaroon ng ganito ka-konkreto na effect sa present, hindi lang yung basta feelings. Ganon nga yung pinupunto ng material mo. Kaya ang tanong, ano ang ibig sabihin nito? Para sa'yo, para sa ating mga nakikinig. Yung pag-unawa sa nakaraan ng lugar mo, hindi lang siya tungkol sa history trivia. Ayon sa perspective na to, parang invitation ito na maging active participant ka sa paghilom at paghubog ng mas magandang bukas. Hindi lang sa mga usual na plano at programa. Oo, kundi pati sa pamamagitan ng mas malalim na spiritual engagement. Pag-unawa doon sa kwento ng lupa mismo. So, bilang panghuli, iiwan namin sa'yo itong tanong na to based sa mga napag-usapan natin. Ano kayang nakatagong kwento? Mga biyaya ba o mga bigat? Diyan mismo sa lupang kinatatayuan mo ngayon. At paano kaya ito, ayon sa mga ideyang pinag-usapan natin, pwedeng maging susi sa pagbabagong hinahangad mo para sa iyong komunidad?